Madalas ko 'tong marinig sa mga customers ko. Buti malinaw pa ang mga mata mo. Salamat sa Lord. Binigyan niya pa ako ng malinaw na paningin. Napakahalaga ng mata sa ating katawan. Mahalaga din malinaw ang ating paningin. Kung malinaw ang ating mga mata, mas madali nating nagagawa ang mga bagay. Nakikita natin ang ating nilalakaran. Napakalaki ng gampanin ng ating mga mata sa ating buhay. Pero, alam niyo ba, ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa ating mga mata? Kung gaano ito kaimportante. Hindi lang ito base sa pisikal na aspeto ng ating buhay. Ito rin ay base sa ating buhay spiritual. Sabi sa Mateo 6:22-23, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ang ilaw na tinutukoy ay ang ating Panginoong Jesus. Jesus is the light of the world. Kung nasa atin ang ating Panginoong Jesus, tayo ay nasa liwanag. Mahalaga na ang ating paningin ay nakatuon sa Panginoong Jesus upang mas malinaw ang ating nilalakaran. Ang kadiliman na tinutukoy ay ang kasalanan. Makikita natin ang malinaw ang kasalanan kung ang ating paningin ay ating iingatan. Mag-ingat sa mga bagay na pinapanood, sa mga bagay na nakikita. Ito ay nagre-reflect din sa ating pagkatao. Piliin natin na busugin natin ang ating paningin sa mga positibong bagay. Kung paano natin inaalagaan ang ating mga mata, ganun din natin alagaan ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. Siyang ating ilaw. Siya magbibigay ng ilaw sa ating buhay upang mas makita natin ng malinaw ang kasalanan. Hindi madali ang umiwas sa kasalanan. Pero sa tulong ng ilaw ng ating Panginoong Jesus, lahat ay makakayanan. Mas piliin natin ang lumakad sa liwanag kaysa lumakad sa kadiliman ng tungo ay kapahamakan. Alam niyo na kung bakit malinaw pa ang aking mga mata. So ayan na, malapit na ako matapos. Malapit na ako umuwi. God bless sa ating lahat.